Ay, saan ko, alam mo ba? Ano? Niya. Sabay, sinismaan dito sa may harap ng bahay. Oo. Ngayon, nangihiram pala ng hanger. Sino? Sinisma. Dahil maglalabas sila nila sa mami. Oo, tapos? Tapos, yung kapitbahay natin, nakita siya. Oo. Ngayon, inabutan sa skylight. Inabutan sa skylight. Bakit? Hindi ko rin alam na una kung bakit siya inabutan ng skylight. Oo. Nasaan siya? Nasaan siya? Sa gate natin, sa harap. Tumatawag sila misma? Oo, tumatawag siya. Oo, sige. Ngayon, Patapos? inabutan siya ng kapitbahay natin ng skylight. Oo. Ade, kala ko naman, bibigyan lang. Oo. Abay, pagkatapos may kasamang barya. Nung pala, napagkamalan niya, namamalimos niya. Nung pala, napagkamalan niya, namamalimos niya. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Yan po natin pala kila Tia Cesa at sinundo ko po. Sinundo ko po mga amigo itong si Misma. Sasama ko po at bibili kami ng ano. Punta kami sa SNR. At gustong kasama ni Lenlen itong si Misma. Saglit lang daw. Ayusin lang daw ang buhok muna ni ni Alima. Alima, termina esto ha. Después vamos ha. ¿Tú también? ¿Tú Alima? ¿Tú vas conmigo? Sí. Balik. Vamos tres ha. O sila sasama ko. So lalakarin ko na lang po mga amigo ang bahay ni Princess. Pupuntahan ko po si Amir daw po tsaka si Bibian nandoon. So sabi ko nga po gusto ko talagang tumira dito. Actually itong lote na to, ayan, itong lote na to mga amigo, ako na dapat po ang bumili. Plano ko po talaga dito kami tumira. Tapos ayun lang po yung bahay nila Chamame. Kaso po nasulot ako. Nasulot ako mga amigo. So masama ang loob ko. Kasi gusto ko talaga tumira dito kasi tahimik. So may aso pa rito. May aso. Yan. Gusto kong tumira dito kasi tahimik. Napaka peaceful. Ito yung kapitbahay namin eh. Andito kaya yung sila Nanay Eda. Mga kapitbahay namin before. Ang init. Ano kaya ginagawa nila? Ano kaya ginagawa nila Bibian tsaka Amir? Nandito raw sila Bibian tsaka Amir eh. Saka sila Princess. Ano kaya ang ginagawa? Hola, hola. Hola, hola. Ay, anong ginagawa niyo dyan? Ha? Buenos dias, kapatid. ¿Cómo está? Anong ginagawa niyo? Nako, naglilinis si Abin at Lilia. Ako dito ni Chamame. Oh. Nagulat ako. Sabi ni Chamame, tatawagin daw niya yung mga anak niya. Oo. At maglilinis daw lang. Ano ito sila kanina? Nako, very good Princess kasi hindi mo naman kayang trabahuhin yan. Sabi nga ni Chamame, naiintindihan ka. Oo. Hindi mo kaya kasi may anak ka. Oo, may anak ka. Sabi niya ganun, kaya tinawag niya lahat ng anak niya. Oo. Umuwi lang sinusundan kasi naglalaba. Naglalaba, oo. Nako, paano yan? Very good. Nga ako kay Chamame. Gusto nga rin nilang nilisan to para dito sila tatambay. Oo, sige. Asa si Haris? Nagalagaan si Ama. Napakainan naman ni Binan tsaka ni Amir. Ako kay Oo. Kaya Chamame. Abay, ubulan lang kasi ako dito kanina. Kaya nga. Ayan, tanggalin natin. Masipag naman. Sabi ko sa'yo, masipag yan. Wala ka. Ay, itatasin na yung mga langka. Bus na. Ay, sa taas. Nako, kailangan mabilin ko ng bisikleta. Kaya nga. Mario, hindi ko alam. Ano? Agad-agad, bumili ka na. Kaya nga, bisikleta lang gusto ng mga bata na to. Napakasisipag, gano'n. Kaya nga. Kahit si Chamame eh. Ay, sanay na walang ginagawa. hindi nga sanay kasi nga yung washing machine na gamit niya, abay, gusto ayaw niya ng top load. Binibili namin top load, ayaw niya. Ang gusto niya yung umiikot. Gusto niya yung manual. Gusto niya manual kasi nga daw, ang manual daw, kahit matagal niyang laban yung damit, okay lang. Amir, está bien? No tiene problema, ha? Naku, pausap-pausap sa mga bata. Napakasipag, gano'n. Masipag nga yan. Kaya sabi ko kasi, sulit yung pagpapauwi natin dito eh. Kaya nga, minsan kasi may mga ugali lang talaga sila na iba. Like, like kay Bibian, 14 years old, dumadaan, may nabasa ko na comment, sabi nga, dumadaan daw sa ganyang dumadaan daw talaga ang kabataan sa ganyan. Tama. Na ayaw nila ng padidikta. Parang gano'n si Bibian eh. Kasi minsan nadidiktahan din ni Chamame at saka nadidiktahan ko po mga amigo. Sa edad siguro talaga. Pero ang totoo niyan, masipag talaga yung mga yan. Kaya
Pinangaralan kasi ni Chamami din. Sabi nga ni Chamami, pupunta tayo sa Pilipinas, maraming mauubos, kaya dapat magsipag mag-aral. Pero kanina pa ba yan? Kanina pa kayo? Sobra kanina pa. Ilang oras na kayo dito? Magdadalawang oras na kami dito. Umuwi lang si Chamami kasi naglalaba. Tumutulong si Chamami? Ha? Tumutulong. Sila nga lalos lahat gumawa niyan. Tinanggal nyo lahat? Ay, mga puno ko, pinagbubal. Saan? Tignan ang daming kalat. Pinagpuputol nila. Oo, putol na putulin. Kasi sila dito. Actually, pwede natin ito paayos eh. Kaya nga dito sila, Oo. Para Dito. hindi sila naiinit. Kaya nga pwedeng ayusin to. Sila magluto-luto dyan. Oo. Hindi sila nila may, walang ginagawa. Naglaba kasi siya. Oo, naglaba nga. Pumunta muna doon, tinignan yung labahin niya. Alam mo, itatanggalin na dapat yung ibang mga halaman. Ay, gano'n. Tingin ko. Para malinis. Para malinis. Makalat eh. Ano ba itong mga ito yung puno na to. Paano kailangan? Pakasisipag ng mga yan, Masipag nga yan. Wala kang masasabi sa mga yan. Nagulat nga ako, bigla akong pinuntahan ni Chamami. Dumiretso dito. Kasi sabi ni Chama, nag-iisa ka nga lang daw, hindi mo naman kayang gawin yan. Oo, may anak nga daw. Si Amari? Pinalagaan ni Hari. Oo. Mahirap talaga kasi mga amigo pag may anak ka, tapos mag-isa ka lang. Si Hari, siyempre, umaalis-alis din yun. So, ayan. Ay, nako, ayan. Pinagtatapon yung mga halaman. Sige, okay na rin. Itapon yung ibang mga halaman, siguro. Kesto? Ha? Ha? Rana, doon eh. May daga. Nakahuli yung daga. Nakahuli yung daga. Nako, kailangan talagang bilanan sa ng bisikleta. Ngayon ko lang nakikita na masipag pala talaga. Kasi hindi ko, alam mo, hindi ko naman kasi sila nakakasama talaga doon. Nakasama ko sila, minsan lang. Pag nakakasama ko sila sa Equatorial Guinea, kunyari alas 4, alas 5, alas 6, ganun lang. Pero yung buong maghapon, hindi. Pero buti sinasunod sila si Chamami. Makapag rin siguro yan, matututo rin. Ay, saan ko, alam mo ba? Niya. Abay, si Misma, dito sa may harap ng bahay. Oo. Ngayon, nanghihiram pala ng hanger. Sino? Si Misma. Dahil naglalabas sila nila Chamami. Tapos? Yung kapitbahay natin, nakita siya. Oo. Ngayon, inabutan siya ng skyplate. Bakit? Hindi ko rin alam na una kung bakit siya inabutan ng skyplate. Oo. Nasaan siya? Sa gate natin, sa harap. Tumatawag sila misma? Oo, tumatawag siya. Sige. Ngayon, Patapos? inabutan siya ng kapitbahay natin ng skyplate. Oo. Kala ko naman, bibigyan lang. Oo. Abay, pagkatapos may kasamang barya. Nung pala, napagkamalan niya, namamalimos si Misma. Ay, ganun. Oo. Pero sa isang banda, mabait pa rin kapitbahay natin. Oo. Dahil binigyan niya. Oo. Ano sabi ni Misma, kinuha naman? Hindi niya naiintindihan. Sabi ko, sabi ko ganun sa kanya. Kunin, Abot niya Oo. yung skyplate. Oo. Tapos, nung pagkaabot yung skyplate, may kasamang barya. Kaya nagkasaka ako, ba't may barya? So, napagkamalang naglilimos? Oo, napagkamalang siya ng lilimos. Tapos nagulat ako, may kasamang barya, kala ko binigyan ng skyplate. May kasamang barya? Parang napagkamalang silang namamalimos. Oo. Si Misma ka lang kasama? Si Misma lang. Tumatawag kasi siya, hindi ko agad nakalala. Nang sabi mong kohe kunin, nandun ka na? Oo, nandun ako, sabi ko kayo. Akala mo binibigay tinapay lang? Oo, akala ko Tapos may dalang, nung naabot na yung may kasamang barya? Barya, nagulat ako may barya. Ba't may barya? Sabi ko gano'n. Sabi ng kapitbahay natin, namamalimos. Hindi po, sabi ko gano'n. Tapos, ang sabi mo? Mga kaibigan po yung isang ko. Alam ba, pasensya na. Kala ko kasi namamalimos siya kasi pabalik-balik do. Pabalik-balik dahil manghihiram nga ng hanger. Ay, namibigyan ng hanger. Oo. Matagal ba kasi sa harapan? Hindi, natatakot siya kasi sa aso. Natakot sino? Oo, si Misma. Kaya hindi pumapasok? Kasi tumatahoy. Oo. Kaya hindi siya pumapasok, andun lang siya sa gate. Tumatawag siya, dahil lumabas na ako. Akala siguro namamalimos si Misma. Akala niya namamalimos ng kapitbahay natin. Kaya inabutan ng skyflake. Ano sabi ni Misma? Hindi niya na kasi naiintindihan kasi di ba salita natin. Hindi kaya nagdamdam yun? Hindi niya naman niya naiintindihan. Ba't binigyan ng pera? Hindi kaya sumamalo? Pinabalik ko sa kanya. Pinabalik mo yung pera? Oo. Napagkamala ng kapitbahay natin namamalimos. Sabi ko, hindi po siya namamalimos. Mga kaibigan po siya minsan ko. Sabi mong ganun. Tapos, sabi ko, ibalik niya yung barya. Kinuha lang yung skyflake. Skyflake na lang? Oo. Alam niya lang. Para sana na. Mabait pa rin naman yung kapitbahay natin kasi nakita
nakita, akala siguro nangangailangan ng ano, tulong. tulong. Kaya lang, nakakaano din minsan talaga yung makita mo yung Iba yung isip nila. iba isip nila, parang may discrimination. Siguro, ang naisip ko naman, bakit binigyan niya, sa atin naman nakatapat. Hindi, kala niya kasi na tumatawag si Misma dun sa bahay nila. Okay, naintindihan ko na. Maganda sana, yung hindi ko alam, pero hindi ko alam kasi maire ako kasi 20 years akong nasa abroad Hindi ko naman alam na may ganun pala Hindi ko alam. Kaya rin ako, kala ko bibigyan lang siya ng biskuit. Oo. Okay, pagkatapos may kasabay na barya. Kaya sabi ko hindi po, mga kaibigan po yan isang ko. Sabi ko gano'n. Baka akalain namamali mo si Misma. Kasi nga andoon niya, nakatapat nga sa bahay. Pero palagay mo, ano kaya napil ni Misma? Tahimik lang. Tahimik lang. Sa tingin ko, hindi naman niya naiintindihan. Hindi niya naiintindihan. Kasi salita nga natin. Oo. Tapos sorry yung kapitbahay natin. Dahil nga, kala namamali mo. Pero sa isang banda, naisip din naman na bigyan. Oo, okay naman. Hindi ko alam i-react ko sa totoo lang kasi hindi ko ina-expect na mangyayari yan. Hindi ko alam i-react ko mga amigo kasi 'di ba, 20 years ako nasa abroad. Hindi ko alam yung buhay talaga dito. Hindi ko alam mapipil ko sa totoo lang kung pagdating sa kanila discrimination o siguro hindi sinasadya. Hindi ko alam mga amigo. Hindi ko alam paano magre-react sa ganitong pagkakataon. Pero siguro dapat maunawaan din nila Misma. Kasi ang suot po nila, tingnan nyo yung mga suot nila pambahay, parang Pilipino po sila. So, paano ba maiiwasan yung mga ganitong pagkakataon mga amigo? Wala akong idea. Wala akong mga idea. Oo, pero yung napipil ko ngayon, parang gusto ko magpakatotoo sa inyo, parang na-discriminate. May discrimination kahit pa paano. Pero hindi siguro sinasadya. Anyway, hindi ko alam basta hindi ko alam yung mapipil ko ngayon, hindi ko alam yung nararamdaman ko ngayon, pero feeling ko na, ewan ko, pero sana, hindi naman sumama ang loob ni Misma. Misma? Gente dara, kausapin ko nga si Misma. Usapin mo siya. Oo nga. Kaya tanong mo sa kanina. Misma la mañanita, gente dara comida para ti. Galletas. ¿Quién está ahí? ¿Dónde? Dos galletas. ¿Por qué? ¿Tú venir aquí después? Yo venía porque Perchas. perchas. Después. Después yo he pagado para esperar, después ella ha venido, después él ha venido, después ella ha dicho. Sabing gano'n ni Misma, kumukuha raw siya ng purchase o hanger. Nang dumating daw si Princess, ayun, meron nag-abot sa kanyang tinapay. Galletas? ¿Qué más? Dinero también. Pero como yo no sabía ese dinero, después de dado. ¿Tú cogido de dinero? No, da. Ella no sabe dinero ya. Hindi raw niya kinuha yung pera, sabi nga ni Misma. Kinuha lang daw niya yung ang kinuha lang daw yung yung sky flakes, yung biscuit. Sí. ¿Qué tú pensar, Misma? ¿Tu corazón no está miedo o no empadar? No. Hindi naman daw sumama ang loob ni Misma. Sabi niya gano'n. Siguro hindi lang alam talaga ng kapitbahay. Pero yun nga. Maano kasing usapin to mga amigo Siguro napagkamalan sila mga amigo na sila ay namamalimos. Yun po talaga. Misma no pensar mal ha. Tu corazón no empadar ha. Yo me sé poquillo, me voy a comprar mis Quick. Biscuit, galletas. Nako, promise po mga amigo, kailangan bilan ko ng ng bisikleta, itong dalawang bata na ito. Dahil napakasipag, sila daw mag-aayos ito. Iyan mo sa akin, sabihin mo sa akin kung matatapos nila to. At least may reward sila. Kasi ganito tayo ng bata, di ba?
Si kay Mercy, kay mama. Maaga naglilinis, pero kapag ka talaga masipag ka kay mama, ibibili ka kung ano gusto mo. 'Di ba? Natatandaan mo ba dati binili tayo ng naglalaba? Oo. Wala po kaming katulong mga amigo. Nung namatay tatay ko, si Ate Puti po, yung kasama namin nung nakaraan na nasakyan, yun po yung naging kasambahin namin. Pero pinsan ko lang. Pinsan ko siya. Tapos siya yung tumulong sa amin nung bata. Pero kami po naglalaba lahat. Pero pag nakakita ni mama na ganyan-ganyan kasipag, ibibili ko ano gusto, di ba? Oo, ano gusto mo? Oo. Nung time na natatandaan ko, nung time na ganyang edad ko, kami po ay nag-ano. Nang time ko ay nung bata ako, dito kami naglalaba. Tapos pagkayari po, sasabihin namin kay mama, bilan mo kami ng soft drinks, ganun. Bibila naman kami. So ang sipag po mga amigo ng mga bata. Eto po mga amigo, mga magagandang video na gusto kong makita nyo. Gusto kong maipakita yung totoong buhay na po dito sa Pilipinas na ginagawa nila. So ayusin natin tong likod siguro, mas maganda. Oo. Para may pupuntahan sila para kasi mas maano dito mas malamig dito no? Pwede itong ayusin pa. Gusto nilang gawin. Kung totoo nga, pwede nga sila dito maglabay Dapat dito na lang. Dito na sila maglaba, tapos isasampay nila dito, no? Oo. Extension na lang. Oo, tapos para dito sila mamamahinga, Dito na lang sila. Kaya nga. Dito sila Oo. Napakabait talaga ni Tia Mami, ano? Oo, mabait yan. Nagulat nga ako, bigla akong pinuntahan dito. Kala ko, titignan lang yung likod. Oo. Kapag Kasi, sabing ganun, pagkatapos Eka maglaba ng mga anak ko, naglalaba kasi Eka kami. Pagkatapos Eka, tatawagin ko sila, maglilinis kami dito. Sabi ng ganun. Hindi kasi, ang bait, ano? hindi kasi sanino walang ginagawa yun. Ayun nga, siguro, napakasipag. Sobrang dami ditong kalag kanina, nalilinis nila lahat yan. Lahat sila naglinis. Ala sila? Pati mga bata? Oo, pati mga bata. Pati si Sophie. Hanggang Sophie. Kasi Anima gustong tumulong. Sabi ka naman, huwag na. Sila Bibian na lang, tsaka Amir. Oo, yung mga lalaki na lang. Kaya nga. So, ayun po mga amigo, dito po muna nagtatapos ang ating video at kami aalis pa. Salamat po. Ang daming adjustment na mangyayari sa amin dito sa Pilipinas. So, isa na yun yung kung paano itrato sila ng iba nating kapwa Pilipino. Pero ako naman naniniwala na dapat talaga tayo ay pantay-pantay lang. So, hindi ko man masabi ang aking nararamdaman sa nangyari kanina. Pero ako'y masaya naman po dahil kumbaga, yun po ay parte ng buhay ng isang Aprikano na lumipat sa Pilipinas at ma-experience po talaga nila ito. So yung mga ganitong experience, sabi nga ni Misma ay hindi naman daw siya nasaktan. So, I pray lang talaga na mas maging okay pa ang lahat para sa kanila. Salamat po mga amigo at God bless.